ito yung pinaka-box. Ayan siya. Andito yung... Tara guys, buksan na natin and amuyin yung mga bench perfumes na binili ko. So, unahin muna natin tong Impalpable by Michael Cinco. Ito yung box niya guys. And ito yung pinaka-perfume. First time ko maaamoy itong bottle ko, pero naamoy ko naman na to sa store. And ito yung mga perfume na nagustuhan ko nung nag-amoy-amoy ako dun sa bench store. Madami pa akong ibang gusto, pero kasi yung iba doon, mga nagamit ko na before, and na-share ko na rin yung ibang mga nagustuhan ko, no? So, itong Impalpable Dreams by Michael Cinco, ang una kong naaamoy sa kanya is may pagka-fresh and aquatic siya. Mostly, I think lalaki yung magkakagusto nito. Parang ang soft, ang clean, good for everyday. I'm not sure kung may floral siya kasi kung meron man, very soft. Everything is parang well blended, clean, walang sharpness. Ang ganda niya guys, ang ganda niya. Pero kaya ko siya nagustuhan kasi I think I could wear this and I could use this as babae. Pero sa mga lalaking nanonood sa akin, maganda to, pang easy reach, pang everyday. Students, yan, maganda to. Alam niyo yung amoy nung parang malinis na aircon? Meron siyang ganung dating, ganun siya ka-fresh, ganun siya kalinis, and parang ang lamig nung amoy niya. Eto namang next, etong You Again. This one, sa store, ang naamoy ko sa kanya is Sundazed by Byredo. Hindi naman yung parehas na parehas, pero may ganun siyang dating. So, eto guys, yung perfume. Kahawig niya talaga guys para sa akin. Mas sabihin na natin, syempre, mas maganda yung Byredo na Sundazed. Ito may parang nahalong konting freshness. Matamis pa si Sundazed, pero kasi discontinued na yon. Hopefully, bumalik siya. Baka meron lang na ban, na note, ingredient, kaya baka nire-reformulate nila. Hopefully, pero sobrang tamis kasi sa akin noon nung Sundazed. Amoy Sundazed, hinog na orange. Kung hindi kayo familiar sa amoy ng Sundazed by Byredo, hinog siya na parang mandarin orange. Pero this one, may parang nahalong slight na aquatic na note, kaya hindi siya super tamis. Matamis pa rin, pero mas parang binagay siya sa weather natin dito sa Pilipinas. Kung gusto ninyo ng ganong klaseng perfume, eto, meron kasing blue nito Hindi ko na alam kung ano yung pangalan niya. Yun yata yung panglalaki. Eto yung pangbabae, but I think, again, kung trip ninyo yung Byredo ng Sundazed, sobrang hinog na parang mandarin orange or orange. Sabihin na natin may pagka-royal true orange. Sabihin na natin na gano'n, na medyo mas matamis pa ng konti, na nahaluan ng aquatic na note. Ayan yung amoy niya. Pwede rin siya sa lalaki, guys. Kung bet ninyo yung ganitong klase ng perfume. But although sinabi kong perfume, eau de toilette siya, guys, ha. Dito naman tayo sa bench. Ito nakalagay Sheroy White by Daniel Padilla. Sa store, I remember, nung inaamoy ko to, gustong-gusto ko to. So, tignan natin kung gusto ko pa rin siya. Etong mga binili ko, although yung iba sa kanila amoy pang lalaki, or maganda sa lalaki, or parang meant sa mga lalaki. Kaya ko sila nagustuhan kasi I think I could use this, or I could wear this. And kung sakaling hindi ko naman masyadong magustuhan ngayon na meron na akong personal bottle, I'll give it to my brother or other male relatives. So, ito yung box niya, guys. Ayan siya. Nakalagay dito sa likod, Sheroy. Ayan siya. Hindi ko na i-google, guys. Baka white means Sheroy in Japanese ba yan? Panglalaki siya. Yung style ng bottle niya. Ang soft niya talaga. This is soft and may pagka-powdery. Ang linis niya. May pagka-amoy laundry, parang laundry powder din siya. Yung ganong klaseng linis. Yeah, parang amoy sabong panlaba. Like for example, Ariel. Tapos, hindi ka na gumamit ng fabric softener. Tapos, malakas na malakas yung amoy nung sabon dun sa damit mo. May mga taong ganun sobrang dami magsabon. And amoy na amoy mo yung sabon dun sa damit. Ganun kalinis yung amoy nito, guys. Pero parang may pagka-slight powdery din siya. Kung gusto ninyong amoy bagong laba, amoy sabon yung damit ninyo, good for everyday. Talagang literal na malinis. Para sa akin, nung naamoy ko to sa store, etong White by Daniel Padilla, naisip ko kagad sa kanya yung mga simple errands lang, like mag-grocery, mamamalengke,
magsusundo ng bata. Yung madaling hilain and spray sa katawan. And because parang dinesign naman siya syempre pang lalaki kasi nga kay Daniel Padilla siya, no? Alam niyo yung ganitong klase ng perfume na para sa akin unisex siya, na kahit sino sa bahay pwedeng gumamit. As in, anyone in the house could spray this, lalo na kung nagmamadali, ayaw nang mag-isip ng perfume na gagamitin. Eto maganda siya, guys. Naisip ko lang, guys, I think magandang paghaluin itong White by Daniel Padilla and itong You Again para magkaroon ng halo ng sweetness, nung parang hinog na orange or royal true orange na may pagka-clean, powdery na mix. Para mabawasan din yung tamis niya kasi may parang freshness din akong naaamoy sa kanya. Mukhang maganda siyang paghaluin. So, both can be used by anyone. Unisex nga siya for me. Even yung combination nilang dalawa, I think, bagay din siya, babae man or lalaki. Habang tumatagal siya, medyo nagiging sharp ng konti. Masyadong parang nanununtok sa ilong or nanunuot sa ilong yung pagka-malinis niya. So, I would say siguro control your spray pag ginamit nyo to. Kasi mukhang malakas siya, guys, and mukhang parang gumuguhit talaga yung amoy niya. Pero sulit, kung ganun siya kalakas. Next is itong Icon by Manny Pacquiao. Ang lakas din ng You Again. Medyo kumalat yung amoy niya and naaamoy ko siya kahit saan. Ang cute naman ng bottle niya. Mukha siyang body wash or body lotion. Pero glass to, guys, And meron siyang signature dyan sa likod. And this is the perfume. Sa kanilang pang-apat kasi to. Lakas, na-spray ko na kasi siya dito sa tissue. Ito para sa akin yung ang ganda ng sprayer, as in, smooth siya. Okay. This is spicy. This is really spicy. Mahihilera mo siya para sa akin sa Byredo. Yung dating nung pagka-spicy niya, very masculine. But I could probably wear this sa mas malamig na weather. Ako as babae. Clean, may pagka-powdery and spicy. So, kung gusto ninyo yung white, yun yung parang pang-everyday ninyo. White by Daniel Padilla, no? Yun yung pang-everyday ninyo. And gusto ninyo ng medyo maiba pa siya ng konti. Malinis pa rin. Andun pa rin yung parang laundry powder na dating. Andun din yung parang slight na powderiness. Nalagyan lang siya ng spice na note, may pagka-spicy, na iba lang siya ng konti, maganda siya. Para sa akin, okay din naman siya pang everyday, pero kung meron na kayo nung White by Daniel Padilla, maganda to pang gabi sa mga lalaking nanonood sa akin. Para sa akin, may pagka-slight niche yung dating niya because of yung sipa ng spiciness. Habang tumatagal kasi gumaganda yung amoy, yung dating nung pagka-spicy na note niya, mas nagiging fresh pa siya pagka tumatagal. Ilang seconds lang to Kaya ko siya nabili. Kasi sa unang spray, ang strong nung spicy na note niya. Pero after mga ilang seconds, magto-tone down yung spiciness. Spicy pa rin, pero mas magiging fresh pa siya. I like this one, pero kasi between this and white, mas gusto ko yung white. Pero kung wala ko nung white, I would probably use this. Or sabi ko nga kanina, sa malamig na weather, I could probably pull this off. Ang ganda niya, guys. May konting woody na note din akong naaamoy sa kanya. May naaalala akong pabango dito, pero ayaw pumasok sa isip ko kung ano Mga ganong klase, Byredo, Labo, mga ganong klase. Ganun siya kaganda. Siyempre kung ikukumpara mo siya sa ganong line, like Lelabo or Byredo, may parang kulang siya ng konti. Kasi syempre sa price naman, no? Pero pwede na, guys. Pwede na. Ganda nito. Eto, hopefully ma-describe ko ng maayos sa inyo to. Etong next is Raho Uno. Kasi, pag inaamoy ko to and tinitest ko, gusto ko siya. To me, it smells really, really nice. Para siyang niche na perfume. Pero, ang hirap i-describe nung notes niya. Pero gusto ko siya, guys. Gustong-gusto ko siya. Ulitin ko, inamoy ko yung DOS. That one is parang ang spicy for me. Even though spicy yung kay Manny Pacquiao, no? Mas parang hindi ko gusto yung spiciness nun. Para sa akin, mas panglalaki siya. Although, may mga gumagamit nun na babae. So, syempre, pabango lang naman to. Depende kung magugustuhan ng ilong mo siya or ng body chemistry mo. So, eto yung box. So, eto yung bottle niya, guys. Ang ganda nung bottle niya. Sana hindi mag-chip yung kahoy.
Ang soft, ang clean. Hindi ko sure kung may ambret to. So parang may slight na spiciness din akong naaamoy, pero very mild lang. More on aquatic. May konting woodiness. Ang niche. Ito talaga niche na niche yung amoy nito. Ito yung mga tipong amoy na kung gusto mo yung mga clean, ISO type of perfumes like yung mga Fleur Missing Person, Juliet Hasagan, almost parang tubig lang na malinis. Wala siyang masyadong amoy. Ang linis niya. Some might find this na parang wala talaga siyang amoy, malinis lang. May naaamoy din akong konting citrus, pero hindi sharp yung citrus eh. Hinog din, pero mahina. So everything is soft nga. Kasi nga, nasa ganung yung parang style siya, yung parang Glossier You, Fleur Missing Person, pero spicy din siya ng konti. Interesting to. Yung type siya ng perfume na hindi mo mapinpoint kung anong perfume yung gamit ng tao. Kasi parang ang linis niya lang, nagpabango ba siya? Yung ganong klase. And some people would get, like for example, Glossier You, Fleur Missing Person, yung mga ganyan, sa ibang tao walang naaamoy, pero sa iba they get compliments. So, meron ba kayo nito? Anong experience ninyo sa amoy na to sa Rahu Uno? Kasi para sa akin, ganun yung dating niya. Amoy summertime siya. Ganda niya, guys. Last na bottle, kasi gusto ko yung nasa canister na sprayer nito and nakomplimentan ako doon sa perfume na yon or yung spray na yon, body spray. Yun kasi yung lumabas nung time ko. And nung nag-iikot ako doon, hindi ko alam na meron na palang B2O na EDT. Ito siya, guys. Hindi ako sure nung naamoy ko siya sa store kung magugustuhan ko siya, pero binili ko pa rin kasi sabi ko baka naman mamaya pagka nasa skin ko na magustuhan ko. Pero tignan natin since pinalakas na yung notes nito because EDT na siya. Okay, hindi ko pa nadidikit yung ilong ko sa tissue, dito pa lang sa hangin. May pagka citrus na siya na light. Oh yes. Hindi ganun yung naalala ko doon sa yung sprayer, yung original. Para sa akin, ang soft nun and ang floral, pero very soft lang. Eto sa unang spray, may citrus akong maaamoy, and then ngayon, after ilang seconds lang, kaamoy na niya. Kaamoy na niya, guys, yung, bagin ko na lang na OG para hindi tayo malito. Kaamoy na niya yung OG, pero this one is stronger obviously kasi eau de toilette siya. And medyo mas malakas yung parang citrus floral almost na note. I'm glad binili ko to. Mahihila ko to palagi. And gaya ng sinabi ko, yung OG nun, kahit sprayer lang yun yung spray lang, nakomplimentan ako doon. Plus, syempre, maganda yung memory ko doon sa perfume na yun because sikat na sikat yun na perfume nung high school ako eh. Yeah, the more na tumatagal siya dito sa tissue, the more na mas nagiging kaamoy na niya yung OG. So, ayan na guys, yung mga quick review ko lang, amoy-amoy, dun sa mga bench perfumes na napili ko, nabili ko, na I wanted to share with you guys kasi matagal na akong hindi pumapasok sa bench to buy and smell perfume. Sakto lang na maraming nadala na bumili ng mga local perfumes kasi nga yung methanol na issue. Alam nyo, ang hirap na ngang mag-business ng perfume dito sa Pilipinas. Kasi siyempre, andun pa rin tayo sa thinking na ganun kasi tayong mga Pilipino na local yan, hindi yan maganda. Mas gusto natin yung mga imported international brands. And I'm sure yung ibang mga niche brands, magagandang local brands natin na gumagawa ng perfume, of course, they're aiming, syempre, na makilala sa international market. Ako, syempre, kung gagawa din ako ng perfume, gusto ko makikilala din siya sa international market, yung brand ko. Tapos, nangyari pa tong methanol issue. So, dito pa lang sa Pilipinas, parang naapektuhan na, nasira na yung sales. And nadama yung magagandang quality ng mga local perfumes natin. Gaya ng sinabi ko, hindi ako masyadong naapektuhan ng methanol na issue because bihira akong bumili, basta-basta ng local na perfumes. Kasi meron ako naging bad experience and nadala ako doon. And it's sad to say na madami kasi sa kanila nakikita ko, they lie, nagsisinungaling sila. So, sinasabi nila na originally made, originally yung ganon. And then, pag inamoy mo, lahat dupes yung paninda. Or possible na hindi nila na-train ng maayos yung staff kasi when I asked them about the perfume,
sinasabi nila, original yan ma'am, gawa namin yan, it's curated, whatever, blah blah blah, ganon. Siyempre makikipagtalo ka pa ba dun sa bantay? Hindi naman niya alam yun, hindi naman siya yung may-ari. So, may mga ganun akong experience na either sinadyang hindi turuan yung staff or talagang naglalay sila. Iyan lang, isa sa mga concerns ko, isa sa mga maraming concerns ko pagka sa mga local na perfumes. Siyempre dito tayo sa Bench, it's a known brand. Hindi ko naman masabing mura siya. May mga mas mura pa nga, di ba, na mga dupes na local brand. And may mga mas mahal pang brands na hindi pa ako nakakabili noon kasi nga I want to smell muna or pinag-iisipan ko pa kung bibili ako ng mga small sizes to share it with you guys, to review. Kasi nga, di ba, nag-iingat tayo and marami pa akong perfumes na nandito na hindi ko pa nabubuksan or I wanna go back and share it with you again. Pero bago pa humaba tong video na to, alin yung favorite ninyo na sabihin na nating bagong bili? Kasi syempre ang tagal na ng brand na Bench, no? Baka isagot nyo sa akin yung mga lumang perfumes pa. Pero why not? Diba? Baka yun lang talaga yung ginagamit ninyo. Pero yung iilan sa inyo na nakabili lately ng bagong perfume and para sa inyo bagong discover ninyo yung perfume. Like ako, bagong discover ko yung mga shinare kong perfumes, pabango sa inyo ngayon. And natuwa ako sa kanila. Comment nga kayo below kung ano yung mga bago ninyong bili, bagong discover na perfume from Bench. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!